Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na ang headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pangambang magkaroon ng water crisis sa gitna ng El Niño phenomenon, muling pinawi ng MWSS. Ronda Pilipinas. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, posible sa susunod na linggo. Ronda Pilipinas. Bangayan sa pagpasok ng Year of the Wood Dragon, namumuro ayon sa isang feng shui expert. Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibayong dagat, grupong Hamas nasa Cairo, Egypt na para sa ceasefire proposal. Ronda Pilipinas. Sa balitang pampalakasan, Santa Rosa Eridanos na depensa ng home court advantage kontra Muntinlupa Chiefs sa NBL Chairman's Cup. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Julia Barreto sanay na sa isyong hiwalay na sila ni Gerald Anderson. Ronda Pilipinas. Irresponsableng pet owner, nakaw, bawal ito. Ronda Pilipinas. Epektibo ka ba ang pagkain ng saging para mapabilis ang pagtulog sa gabi? Tara, let's prove it. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-10 ng umaga. Ngayong araw po na ito ng TGIF. Thank God it's Friday, Pebrero 9, holiday taon 2024 sa ngalan ni Dennis Antenor Jr. Drew Nasino. Ronda Pilipinas. Sa detalye nga ng mga balita, pinawi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang pangamba ng publiko na magkaroon ng water crisis o yung kaugnay sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam, lalo sa Luzon. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni MWSS Division Manager Engineer Patrick Tizon na normal lang naman ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam ngayong buwan o sa mga ganitong panahon. May sapat naman anyang supply ng tubig sa mga dam sa bansa dahil sa madalas na pag-ulan noong Disyembre. Normal naman po na bumababa yung reservoir sa ganitong buwan hanggang the summer po. Yan po yung historical na trend po. Taon-taon po yan. Ganyan po yung nangyayari po sa ating hanggat reservoir. Ngayon, pagdating naman po ng June, July hanggang December, yun naman po yung time na nagre-refill po yung ating dam. Huwag po mag-alala po yung ating mga kababayan kasi nung December po, nung kasagsagan po ng pag-uulan po sa ating watershed, ay nakapag-ipon po tayo ng sapat po para sa summer. Inihayag naman ni Engineer Dizon na patuloy silang nagsasagawa ng short, medium at long-term water resources sa solution upang mabawasan ang pagdepende ng Metro Manila sa Angat Dam. 90% ng ating pangangailangan po ng tubig dito sa Metro Manila, kinukuha natin sa Angat Dam. Kaya po kami po ay nag-implement po ng short, medium to long-term na water sources para mabawasan po natin yung dependency natin dito sa Angat Dam. Kasi kapag may mangyari or mas malaki po yung consumption po ng ating irigasyon, ay talaga pong nababawasan po yung alokasyon po natin dito.
Yan po ang tinig ni Engineer Patrick Dizon ng MWSS sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Kaya pa rin yan, muling bubuhayin ang Metropolitan Water Works Sewerage System o MWSS ang kanilang pag-aaral hinggil sa posibleng paggamit ng Manila Bay bilang water source. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon na una na itong pinag-aralan noong 2015 pero hindi na isa katuparan dahil sa napakalaking gastos. Actually, nung 2015, if I'm not mistaken po, ay nag-conduct po kami ng study, yung feasibility study on extracting water from the Manila Bay. Kaya lang po, during that time ay masyado pong mataas po yung cost of water po nito. Pero for this year po, sir, ay bubuhayin po natin itong feasibility na to. Kaya nakapagpa-approve na po kami ng budget para po mag-conduct po ulit ng re-updating po nitong ating feasibility study para po baka po may mga teknolohiya na po sa ngayon na mas mura na po kaysa nung 2015 na masyadong mahal po talaga yung cost of water. Matalat tiniyak naman ng MWSS official na 23% ng tapos na kumpleto ang ilang mga proyekto kabilang ang Kaliwa Dam na target matapos sa taong 2027. From the Kaliwa Dam po ay magtatayo po tayo ng dam po doon, saka maglalatag din po tayo ng tunneling works around 22 kilometers mula sa Quezon Province hanggang sa Rizal. So nag-umpisa po kami sa Rizal. Sa akin po ay nasa 22 or 23% na po yung completion po ng ating project at ang target po natin na matapos po ito ay by 2027 po kasi masyado pong mahaba po yung tunnel po na gagawin po natin. Yan po si Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Good news naman para sa mga motorista dahil matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan ng pagmamahal ng Pebrero, asahan naman ang rollback sa susunod na linggo, Pebrero 13. Sa Martes po yan, magkakaroon ng piso hanggang piso at 25 sentimos na rollback sa kada litro po yan ng gasolina. Habang 40 hanggang 60 sentimos naman na tapyas presyo sa kada litro ng diesel. Asahan din ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene aabot sa 45 hanggang 75 sentimos. Ronda Pilipinas! Matalang tinapos na ng Department of Transportation ang pre-bidding conference nito para sa Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership Project. Ayon sa DOTR, 3 potential bidders ang lumahok sa naturang conference na binubuo ng SMC Sap & Company Consortium ng San Miguel, GMR Airports Consortium at Manila International Airport Consortium. Nanguna sa mga may pinakamataas na revenue share sa gobyerno ang San Miguel Corporation para sa contract to operate at maintenance ng NAIA. Target naman ng kagawaran na i-award ang 170.6 billion peso contract sa Huwebes, Pebrero 15. Sa iba pang tampok na balita, ngayon pong bisperas ng Lunar New Year, nagbabala si Ginoong Tony Sovega, isa pong feng shui expert, na magiging puno ng bangayan ang pagpasok ng Year of the Wood Dragon. Ito ang tugon ni Sovega nang matanong kung mapapanatili ba ang tinatawag na unity at harmony sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, pinaalalahanan o ibinabala ni Sovega na maaring lumala pa ang mga bangayan ngayon nga pong pagpasok ng Chinese New Year. Nasa gitna naman yung argumentative star number 3. So maraming balitaktakan, away, gulo, ganyan. At ang dragon ay medyo nakakatakot. Dahil hindi siya kalmado. Hindi siya kalmado kasi pumapasok na period 9, apo yun. Magagalitin ng mga tao. So kailangan natin ang good human dynamic. Hindi na pungso yan. Huwag magpatulan. Sa kabila nito, kumpiyansa si Sovega na magiging maganda pa rin ang harmony dahil magiging mapagbigay daw ang Year of the Dragon, lalo't na uugnay ang naturang Chinese zodiac sa issue ng pera. Ayaw niya ng konti lang, gusto niya marami.
gusto niya abundant dahil nga yung dragon related sa pera of finances, financial matter. Hindi naman hindi naman negatibo yan para sa ating mga tao. Ibig sabihin, magkano ba kailangan mo? Sasabihin nung dragon, bibigyan ka niya. Ikaw magkano kailangan mo? Bibigyan ka niya. Yan po ang tinig ni Feng Shui expert Ginoong Tony Savega sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Okay pa rin yan, all set na ang preparasyon ng Manila Police District at lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Mahigpit na seguridad ang pinapatupad sa paligid ng Binondo habang handa na rin ang mga isasagawang programa gaya ng fireworks display, float parade, dragon dance, lion dance at solidarity parade ng Filipino-Chinese community. Mabenta naman ngayon ang iba't ibang uri ng tikoy, iba-ibang flavor, iba-ibang size, halagang 100 hanggang 300 piso. Habang umabot naman sa 500 piso hanggang 1,000 at 500 piso ang mga pongkan plant. Mapalo naman sa 1,000 piso hanggang 10,000 piso. Grabe, yung mga Lucky Charms. Pinaalalahanan naman ng Manila LGU ang publiko hinggil sa mga isasarang kalsada sa paligid ng Binondo mamayang gabi. Ronda Pilipinas! Speaking of mga sarado pong kalsada, ito po yung abiso po. Abiso naman ho ito para sa mga taga-Caloocan. Naglabas po ng advisory ang Caloocan City LGU ngayon pong sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Batay po sa kanilang traffic advisory, isasarado po ang ilang mga kalsada simula po ngayong araw hanggang alas 5 po ito ng hapon. Kabilang na po ang Mabini, kanto ng sa may Sangandaan hanggang Mabini, kanto ng 10th Avenue, yung Lumang City Hall, hanggang Mabini Dulo, Torres Bugalyon, malapit po yan sa PNR, kanto po ng General San Miguel, patungo pong Torres Bugalyon, kanto ng 10th Avenue at Libis Espina, pababaho ito sa may Sabalo at Libis Espina, kanto po ng Mabini sa may papuntahon Dagat-Dagatan. Pansamantala namang isinara simula kahapon ang ilang bahagi ng kalsada sa Quezon City. Tatagal ho yan Pebrero 11 alas 2 ng hapon. Kabilang na po dyan ang Del Monte Avenue, Giroas Street, Linaw Street, Banawe Street at Santa Catalina Street. Pinayuhan naman ang publiko na o lalo mga motorista na maghanap muna ng alternatibong ruta. Ronda Pilipinas! At pansamantala namang isinara ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang tanggapan ngayong araw dahil holiday po yan upang bigyang daan ang pagdiriwang ng Chinese New Year alinsunod sa Proclamation number 453. Abay pagpapatuloy ng ahensya ang iba't ibang uri ng transaksyon sa Lunes. Balik na po sila sa Operasyon Pebrero 12. Samantala, itinigil na rin ang operasyon ng lahat ng tanggapan ng DSWD ngayong araw bunsod ng rin po ng pagdiriwang ng Lunar New Year. Ronda Pilipinas! Sa Mandaluyong City, sarado naman ang ilang kalsada. Bunsod naman ito ng pagdiriwang ng ika-79 na Liberation Day at ika-30 anibersaryo ng nasabing lungsod, Mandaluyong Day. Partikular sa mga saradong kalsada ay ang 9 de Pebrero at Kalentong upang bigyang daan ang pagsasagawa ng konsyerto at float parade. Dahil dito asana mabigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Kalentong, Shaw Boulevard, Bonifacio, ay Luna, Aglipay, Boni sa may P. Cruz, Martinez, Maysilo at sa Barangka Drive maging sa New Fabella Road. Pinapayuhan naman ang mga motorista na pansamantalang dumaan sa mga alternatibong ruta. Ronda Pilipinas! Sa oras sa 18 sandali makalipas ang ika-10 ng morning, sa iba pa rin pong paksa ng mga balita. Update po sa naganap na landslide dyan po sa Davao de Oro. Lumobo pa sa 110 katao ang nawawala matapos nga ang landslide dyan po sa nasabing lugar. Kinumpirma ng Mako Municipal Information Office na kabilang sa mga nawawala ang 45 empleyado ng Apex Mining Company sa Barangay Masara. Karamihan ng mga nasabing biktima ay lula ng 2 bus na naghahatid sundo ng mga empleyado ng Apex. Maya-maya ipakita natin yung footage
nung yung trahedya po, yung kung saan naganap po yung trahedya dyan po sa may barangay Masara. At batay naman sa datos ng Davao de Oro PDRRMO, nasa 12 na ang nasawi o na-recover at maaari pa huyang madagdagan hanggang ngayon po nga nagpapatuloy ang rescue operations. And speaking of rescue operations, mano-mano na po yung pagbubungkal ng lupa at gumagamit na rin po sila ng mga rescue dogs. Ronda Pilipinas. Kaugnay pa rin po niya, patuloy naman ang paghahatid ng humanitarian assistance and disaster response operations ng mga otoridad sa mga naapektuhan ng kalamidad sa Davao Region. Kabilang ang New Bataan sa Davao de Oro na lubhang naapektuhan ng sama ng panahon sa mga hinatiran ng tulong sa pamamagitan ng Tactical Operations Wing Eastern Mindanao at pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Air Force Public Affairs Office Chief Colonel Maria Consuelo Castillo, mahirap maabot ang nasabing lugar pero gamit ang kanilang 2 helicopter, naihatid ng Philippine Air Force ang 800 sako ng relief goods sa naturang munisipyo. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy sila nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Ronda Pilipinas. Samantala, dako tayo sa pag-uulat mula sa labas ng impilan. Umano'y armadong pagkilos laban sa gobyerno sa pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, itinanggi ng dating House Speaker. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 11 Tina Nolasco. Pinasinungalingan ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez ang mga aligasyon ng rebelde at labag sa batas na pagkilos sa pagsulong na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang tugon ni Alvarez sa mga kamakailang pahayag ng mga pambansang opisyal ng pamahalaan na umano'y may kasamang armas ang pagtutulak ng Mindanao Independence. Panawagan ni Alvarez, sana ay wag naman daw takutin ang taong bayan at doon lamang sa totoo at hindi misleading. Anya isasagawa ng mapayapa ang information drive at signature campaign at hindi sa pamagitan ng dahas alinsunod sa domestic at international law. Layunin lamang anya nito na mabigyang prioridad ang Mindanao dahil kung hindi anya kayang ibigay ng Pilipinas ang kailangan ng Mindanao, bakit daw kasama pa ito? Gayong masyado na raw matagal na napag-iwanan ang Mindanao. Git ni Alvarez, mas mainam na hayaan na lang itong humiwalay sa mapayapang paraan, total marami naman din daw naghihiwalay ngayong buwan at mas okay na mag-break o magsarili na lang daw sila. Punto pa ng dating House Speaker, utang ng utang ang national government, hindi naman umano ginagasto sa tama, hindi equitable ang distribution ng resources at matindi ang korupsyon. Dagdag pa nito, bakit daw sila sasama sa barkong palubog? Mas mainam ani Alvarez na hayaan silang humiwalay, nga hayaang magdesisyon ang mga residente ng Mindanao at yung gusto raw sumama ay sumama na lang din daw sa kanila. Matatanda ang una ng sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na hindi siya pabor sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Nagpapamalita, Rotary Club of Manila at Philippine Red Cross lumagda sa isang kasunduan. Natin kung ano yan mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Formal nang nilagdaan sa pagitan ng Rotary Club of Manila at Philippine Red Cross ang isang Memorandum of Agreement na makakatulong sa mga Rotarians sakaling magkaroon ng sakuna. Kasunod ito ng naganap na 27th weekly membership meeting ng RCM na ginanap sa Manila Polo Club, Makati City. Ayon kay dating Senator Richard Gordon, Chairman at CEO ng PRC, sa pamamagitan ng membership ng mga Rotarian, mabibigyan sila ng libreng ambulance service at 1 bag of blood kada taon. Bukod pa dito ay plano ding magsagawa ng first aid training ang PRC na makakatulong para sa pagpapalawak ng mga kaalaman ng Rotarians pagdating sa paunang lunas o pagpapaabot ng tulong sa bawat individual. Sinabi ni Chairman Gordon na ang pagpapamiyembro ng mga Rotarians sa PRC ay makakatulong upang mapataas ang pondo ng kanilang organisasyon na gagamitin naman sa kanilang pagre-responde sa mga
kalamidad. Matatandaan nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng PRC matapos maitala ang landslide sa Davao de Oro. Nagpadala din ng mga water tankers ang PRC upang masuplayan ng tubig ang mga naapektuhan ng pagguho ng lupa bunsod ng walang patid na pag-ulan sa nasabing lalawigan. Samantala, umaasa naman si RCM President Rafael Alunan III na sa pamagitan ng MOA signing, mas magiging maganda ang operasyon ng RCM at magkakaroon ng safety training upang mapanatili ang kaligtasan ng mga Rotarian. Samantala, sinabi din ni President Alunan na pinagpaplanuhan na nila ang pagpapabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, kayo ho ba ay mahilig sa mga alaga? Opo, yung lalo po yung mga mabalahibo, yung mga alaga pong dogs, mga cats, mahilig ho ba kayo ho dyan? Pero, may babala po, asawa ni Babalo. Ang babala, kung kayo po ay irresponsableng pet owner, nako, bawal ito. Alamin po natin ang NBI report mula kay Angelo Baino. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Irresponsableng pet owner? Nako, bawal ito. Mataas ang chance na magkaroon ka ng kapitbahay na mayroong alagang hayop kahit saan ka naman siguro tumira. Pero umaga pa lang ba ay sira na ang araw mo dahil ang dumi ng alaga niyang hayop ay basta-basta na lang pinapabayaan. Nako, alam mo bang bawal ito? Mahigpit na ipinagbabawal sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act ang pagiging irresponsable ng isang pet owner. Binibigyan din sa batas na ito na dapat responsibilidad ng may-ari na pulutin o linisin ang mga dumi ng kanyang alagang hayop. Kung pagala-gala lang ang alagang hayop dahil sa kapabayaan ng kanyang amo, maaaring ipa-impound ang pet. Kung sakali namang nakakagat o nakakalmot ito nang dahil nga pagala-gala, maaaring makasuhan ng pet owner ng paglabag sa Anti-Rabies Act. Kapag hindi binayaran ng owner ang gastusin o nagastos ng biktima, maaari siyang pagmultahin ng 25,000 pesos. Kaya naman alamin ang mga responsibilidad ng isang pet owner. Linisin ang dumi ng hayop nyo para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Sa oras na 31 sandali makalipas ang ika-10 ng umaga, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng Ronda Pilipinas. Ito mga kaastig, handa na ho ba kayo for the next level ng saya sa paborito ho ninyong sports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at inyong mobile phone. Maging up-to-date sa latest scores sa libo-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. At kanina nga pong umaga, kung inyo po napakinggan, kung inyo pong natunghayan yung sa tandem, meron po tayong kausap na isa pong feng shui expert. Naputol tayo dahil medyo kinapusho tayo ng oras. Nandun na tayo sa mga Chinese zodiac. Anong na ba tayo doon? Nasa parting na ba? Year of the Snake? Parang sa Year of the Snake yata tayo huminto no? Sige, papasukin po natin sa kabilang linya para ipagpatuloy po natin yung talakayan po kaugnay po sa Wood Dragon. Yung pagpasok po ng Wood Dragon, yung Lunar New Year. Nasa kabilang linya po natin si Ginoong Tony Sovega, nagbabalik po. Magandang umaga po muli, Sir Tony, at welcome po muli sa DWIC LU23. Sir Tony, tako! Sige, balikan natin si Ginoong Tony Sovega para ipagpatuloy po
yung mga nababanggit ho niya kanina kung sino-sino nga ho ba ang soswertihin at yung hindi ho gaanong soswertihin ngayon pong pagpasok. Mamaya palang gabi, yung pagpasok, opisyal na pagpasok po ng Year of the Wood Dragon. Magpapalit na po ng taon. Alinsunod po ito sa lunar calendar. Okay na si Sir Tony, balikan na natin. Sir Tony, nandyan ka na ba sa linya? Sir Tony, good morning. Good morning po muli, Sir Tony. Welcome back sa DWIZ LU23. Apo. Sir Tony. Apo, yes, sandali. Mag-headset lang ako. Apo, sige po. Naputol lang kaninang umaga yung ating mga Chinese zodiac. Nasang parte na ba tayo? Year of the Snake na yata, kung di ako nagkakamali. Year of the Snake. Ang kasunod ng Year of the Snake ay, tama ba? Year of the Rabbit ba yan? Hello? Apo, Sir Tony. Yan. Welcome po muli, Sir Tony. Kanina sa year-born dragon. Ayun, dragon na. Dragon. So, ang... snake na tayo. Apo. Nag-snake na tayo kanina, yung tawag namin ay Taiyang. So, nagkaroon siya ng agresibo. Nagiging agresibo yung mga year-born snake. Ano sila, ang tawag sa Ingles, headbutt, headstrong. Opo. Sugod ng sugod, gano'n, no? Ang ano lang si snake, yung tingnan mo, baka mayroong problema. Pero hindi naman talaga siya problema. I-analyze mo lang kung you will go for it or hihintayin mo pa yung tamang panahon para mahinog. Pero ang Taiyang kasi is hindi lang siya agresibo, kung hindi binibigyan siya ng panahon dahil nag-negative siya last year, binibigyan siya ng panahon na makabawi siya sa panahong ito. Okay. After po ng Year of the Horse, go ahead namang Year of the Horse, sinabi horse. ko na kanina yon, Sanmang, ang Year of the Horse, ang ibig sabihin may 3 killings. Ang mga yearborn natin na horse, yan si VP Sara, si Senator Manny Pacquiao, si Senator Bong Revilla, si maraming artistang Year of the Horse. Yan, si Arjo Atayde, congressman ng Quezon City. Opo. Si pangalan nitong isa. So marami. Si Aaron Villaflor. Okay. Yun. Yeah. Yung mga ano natin, no? Madali lang naman ang Sanmang na konfrontahin o remedyohan. Ano lang, travel by water. Bago, pwede naman ngayon hanggang bago mag-February 14. Opo. Hanggang bago mag-February 24, yung first full moon ng lunar month. Magtawid dagat, sumakay ng ferry, sumakay ng bangka, sumakay ng vapor, balikan. Basta tubig. At matatanggal na yung tinatawag na Sanmang. Okay. Opo. Tapos, sa kaperahan ng pinakamaraming pera, itong isa tong horse. Ang dami niyang pera din. Halaga? Oo. Kasi titibay yung titibay yung posisyon niya na metal. Where all else have losing metal form tue, which is the lake, which is the energy of the rooster, si horse gets it all. Wala siyang sasayangin. Kukunin ni kabayo ang ginto na yan at yan ay payayamanin niya sa tao. Actually, mapagbigay yung mga horse. Sila bigay dito, bigay doon. Yan, mga very tawag ay generous, generoso. Very generous sila. Kaya lalo silang bibigyan ng bantay ng dragon. Lalo silang pagbibigyan. Kahit na merong Sanmang, makakaraos din siya. Ibig sabihin makakaraos, pwedeng hindi na siya operahan. Baka na lang, iba na lang ipagamot sa kanya. Ganon. Okay. Tapos sumunod doon yung Year of the Ship. Ang Year of the Ship, nasa kanya yung star number 9. So, star number 9 is a fame and fortune star. Napakagandang lugar, pero dahil tinamaan siya ng tayin, ate, kailan mo kukunin yung regalo mo? Parang gano'n. Yung tayin kasi parang siya yung
nai-intimidate siya, o sige, bigay mo na lang sa iba. Ganon. So, hindi pwede yun, ha? Year of the Sheep. Maswerte ka ngayong taon na to. Hindi kagaya ng last year. Ngayon, ano ang gagawin mo bilang Year of the Sheep na meron kang Fame and Fortune Star? Ay, balay natin, baka ikaw ma-promote kung nagtatrabaho ka sa corporate world. Okay. Marami yan. Marami, no? At sa industriya ng kalakalan, ang earth industry will also rate. Earth industry, yung pagbebenta ng lupa, pagbebenta ng tirahan. Opo. All over the globe yun, hindi yan sa Pilipinas lang. Okay. Sumunod din si Year of the Monkey. Si Monkey naman nakaraos na rin siya dun sa sa energy ng tawag Sifu. Nawala na siya doon, no? Nakaraos na siya, no? Ang pinakamalapit na pwedeng gawin ng Monkey ay naman niya, regaluhan niya yung sarili niya. Yung halimbawa, mag-travel siya labas ng Pilipinas kung may pera siya. Ay, marami tayong yearborn ng monkey, lalo na yung mga kabataan. Si Enrique Hill, pinanganak ng water monkey. Si Ken Chan, water monkey rin yan. At ang daming monkey, hindi ko lang maisip kung sino-sino. Okay. Tapos, pero yung Guan Fu na sinasabi, ano yan meron kaming tawag dyan yung balagong. Siya laging taya. Huwag lang siya magreklamo. Kasi habang nag-share siya ng pera niya, lalong dumadami ang pera niya. Okay. Kasi ang pinag-uusapan natin, ang dragon kasi is all about money. And all about buying and selling property. So kasama na yung property, no? So kung ikaw nasa real estate ka, it's high time now na ikamada mo na para makakuha mo yung bonus mo. Yun. Yan. Okay? Tapos itong si Year of the si Rooster may mga problema, no? Yung Sifu na tinatawag. Okay. Yan yung Death Star. So, ang Pangulo natin, si Bongbong Marcos, kailangan din magtawid dagat para mawala yung Sifu. Kung hindi, mag-donate siya ng saklay, mag-donate siya ng mag-donate siya ng wheelchair. Ay, siya nga pala, anong pangalan? Si Drew, meron ako rito pang isang extrang wheelchair. Meron pa akong meron pa akong isa dito na hindi ko naibigay kay Princess Okay. Ito, pakuha ninyo i-announce niyo, bibigay ko sa iyo yung full address ng bahay namin. I-text ko mamaya dito. Yun. Tapos itong Sifu na sinasabi natin naman si Rooster, kasama yung mga yung mga kabataang babae. Aged 0 to 23. Kasama sila. So yun, mamigay din kayo ng saklay as much as you can. Saklay, mura lang. Mura lang ang saklay. Pwede nyo yung pamigayan. At siyempre, yung dasal natin, sa Katoliko, sa Kristiyano, may mga salmo na pwedeng idasal para hindi mapahamak. Yun ang Salmo 121. Yun ang remedyo natin. Ngayon, yung sumunod doon ay Year of the Dog. Yung dog, merong may problema siya. Kalaban niya yung si Dragon. Ang magiging posisyon lang ni Dog, dahil kakampi niya yung magandang posisyon na si Monkey, makipag-connive siya sa isang monkey-born o merong isang lolo na lagi niyang kasama o tulungan niya yung mga matatandang lalaki. Okay. Ayan. Tapos si Year of the Pig, isa sa pinakamaswerte yung pig. Kasi nga nasa kanya yung longda. Isa yan sa mga yayaman kasama ng Year of the Ox. At ang pinakahuli natin, yung may bayhu, itong Year of the Rat. Ang bayhu, ibig sabihin nun ay White Tiger. Mag-ingat sa mga taong kausap. Wag basta mag-garantor. Yung mga kausap mo, istanghero, tingnan mo muna kung tama ba o hindi. Ganun. So halos tapos na tayo. Okay. Sir Tony, sa negosyo naman po, ano ho ba ang masasabi natin na auspicious yung magandang itayong negosyo ngayong pong Year of the Wood Rat? Okay, meron tayong analysis about, tawag namin ay water form at saka mountain form. Ang mountain form ay nasa south. Ang water form ay nasa north.
which makes it very, very lucky for industries na kasali sa water industry. Pangalawa, yung fire industry. Yung fire industry, ano pa yan, 20 years ang period of time. Sa water industry, kasama yung mga coffee shop. Ang coffee shop, water industry yan. Okay. Yung restaurant is water industry. Sabi nila fire industry yan. It's not a fire industry, it's a water industry. Ang butika, ang pagbebenta ng gamot, pagbebenta ng mga sabon, mga ginagamit na mga may kinalaman sa medical technology, lahat yan ay water industry. Kasama din ang yung ginagamitan ng pelikula. Very, 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 very lucky yan. For the next 40 years. 40 years hanggang 2063. Hanggang 2063 yan. Okay. Ito naman si fire industry na kasama tayo kasi nasa media rin naman din ako. Okay. Yan ay for the next 20 years naman hanggang 2043. Lalo na yung mga paggawa ng pelikula, pag-broadcast, paggamit ng network, paggamit ng mga application. Opo. Actually, maraming application na papasok for the next 20 years. Okay. Na magaganda rin na papasok. Kaya yung mga yung mga application developer natin, magagaling din. Lalo na mga Pilipino. Opo. Hindi lang masyado na-expose. Opo. Sir So, Tony, sa daigdig ng animation, maraming animation na mangyayari. Yung mga matatandang klasikong yung halimbawa War and Peace, yung mga ganyan mga nobela. Yung iba yan mapupunta sa animation. Okay. Opo. Sir Tony, ano ho ba ang swerteng kulay at hindi ho gaanong hindi gaanong auspicious ako, na kulay? nagkakagulo sila sa mga kulay. Alam mo ba na ako, araw-araw, nag-upload ako sa aking content sa YouTube channel ko na Tony Sube. Marami kung sa kulay. Okay. Huwag sila magulo dyan. Kasi sinasabi nila color of the year ay apricot. Anong kinalaman ng apricot sa wood dragon? Pag sinabing wood, berde yan. Pag sinabing dragon, lavender, purple, violet. Huwag ka nang lupayo doon. Ngayon, tatanungin mo sa akin, ano pinakamagandang kulay sa lahat? Siyempre, pag in-check, pula gusto niya. Pero, lighter shades of red. Yeah. Dahil may violet star si red. May violet star si red. So, medyo wag lang masyadong bloody or robin red o yung mga ganun red Medyo slight lang ng red. Tapos, yung mga makukulay pa na mga... Kasi nasa gitna yung yung rabbit, no? Okay. So isa sa pinakamagandang kulay yung lime green. Lime green, coffee brown, dark brown. Wow. Yan, na masuswerteng kulay. So baka meron pa ho kayong gusto pong payo sa atin pong mga kababayan, lalo na po yung may mga nagtatanong. Ayan, binanggit na ni Sir Tony. Ako, Drew, nagtataka ako Bakit ang mga Pilipino naghihirap, ang yaman-yaman ng bayan natin. At saka bakit yung mga dayuhan nagsasasaksak, sumisiksik dito sa bayang Pilipinas? Ibig sabihin, may nakukuha sila dito. Mayaman talaga ang Pilipinas. Ang pinag-uusapan dito ay ganito. Huwag kang tamad. Magtrabaho ka. Gumalaw ka, gumawa ka ng negosyo mo kung kaya mo magnegosyo. Yung 1,000 kaya mo nang gawing negosyo yan Oo. Hindi lang yun. Ang dami-daming pwedeng trabahuin. Pwede kang mag-multitasking. Ang dami. Ang dami, Drew. Alam mo ba ako, nag-aartista pa ako. Sa edad kong ito, ilang taon na ako. Kaya lang, di pa ako nag-shooting uli. Sige po, naku. Maraming salamat po, Sir Tony, sa inyo pong oras at magandang umaga po. Happy Kung Hei Fat Choy po sa inyo, Sir Tony. Okay, thank you. Salamat po, salamat. Okay. Yan, si Ginoong Tony Suvega, isa pong feng shui expert at advance Happy New Year, advance Lunar New Year sa atin din po mga kababayan po na Filipino-Chinese saan man panig po ng mundo. Ronda Pilipinas! Magbabalik po ang Ronda Pilipinas makalipas namin ng mga paalala, 12 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 11. Ronda Pilipinas! Alright, tayo po tumanggap ng mga pagulat mula po sa probinsya. Ronda Probinsya! Dito po tayo, kaugnay dyan po sa naganap na landslide sa Davao de Oro mula kay Mia Escovilla. Mia?
Go, Mia! Mula po dyan sa DWIZ. Yes, umabot na sa isang daang individual ang... Go! Okay, si Mia Escovillo Escovilla ang atin pong reporter ho dyan sa Davao. Okay pa ba? Signal? Sige, balikan natin si Mia. Dako muna tayo sa ilang pong mga IC Patrol Report. Update po sa preparasyon para sa Chinese New Year dyan po sa Binondo, Maynila mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Nagsagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau at Metro Manila Development Authority sa kasagsagan ng mga aktibidad kasabay ng Chinese New Year. Nasa mahigit 10 motorsiklo at 4 na sasakyan na iligal na nakaparada ang binatak. Nabatid na una nang nag-abiso ang lokal na pamahalaan at Metro Manila Development Authority na bawal ang pagparada sa paligid ng Binondo. Lalo't kaliwat kanan ang isasagawang parada para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Para naman sa mga tutungo sa Binondo, maiging alamin yung mga itinalagang parking area upang hindi maabala sakaling masita o mahatak ang kanilang mga sasakyan. Sa kasalukuyan, iba't ibang pakulo ang nagaganap dito sa may Ongpin o Manila Chinatown, habang may ibang grupo ang naghahanda na rin para sa Dragon Dance. Ito yung number 5. Bayo pang para sa Method ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Alright, balikan na po natin si Mia Escovilla mula po dyan sa Davao de Oro. Mia? Yes, Drew, umabot na sa isang daang individual ang naitalang missing sa nangyaring landslide sa Zone 1, Barangay Masaramaco, Davao de Oro. Base sa inilabas na datos ng Municipality of Maco, umabot na sa 11 ang na-recover na wala ng buhay, habang 31 naman ang na-rescue. Sa ngayon, umabot na sa 1,000 pamilya ang kasalukuyang naninirahan sa mga evacuation center. Nagpapatuloy naman ang pagdating ng iba't ibang tulong mula sa gobyerno at private agency. At Drew, kakapasok lang na balita, isang batang babae ang buhay na nakubkob ng mga rescuer, kung saan posibleng 2 araw na itong nasa ilalim ng lupa. Sa ngayon, wala pang inilabas na detalye sa bagong na-rescue na batang biktima. Mula dito sa Davao City, ito po si Mia Escovilla para sa DWIZ 98.7 News FM Southeastern Mindanao. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, Pangulong Marcos maagang naglabas ng mensahe para sa araw ng mga puso. Ano kayang nilalaman yan? Patrol 13, Gilbert Perdes. Naglabas ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ilang araw bago ang araw ng mga puso o Valentine's Day. Sinabi ni PBBM na sa panahon ngayon ay mas maalaga na raw mga Pilipino sa kanilang kalusugan. Kaya naman ngayong buwan niya ng mga puso, dapat ipagdiwang ang pagmamahal sa ating mga sarili. Ayon sa Presidente, mahalaga na alagaan natin ang ating mga puso sapagkat walang ibang mag-aalaga nito kundi tayo lamang. Pabiro pang sinabi ng Presidente na lalong dapat alagaan ang puso kung walang kapartner o single. Ang mensahe ng Pangulo ay dinaan nito sa kanyang social media account kung saan makikita siya habang nag-e-ensayo o nag-e-ehersisyo gamit ang treadmill at bumubuhat ng bakal o weights. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Dumating na sa Cairo, Egypt ang ilang kinatawan ng grupong Hamas para sa inilulutong panibagong ceasefire talks. Una nang iminungkahi ng Hamas ang pagpapalaya sa mga bihag kapalit ang mga Palestinong nakapiit sa Israel, maging ang malawakang humanitarian efforts. Nabatid na ang pagbisita sinagawa isang araw matapos ang pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi sila tatalima sa anumang hirit na kasunduan na iminumungkahi ng grupong Hamas.
Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Santa Rosa Eridanos na depensa ng home court kontra Muntinlupa Chiefs sa NBL Chairman's Cup. Sports News, ihatid ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. +1 sa win record ang Santa Rosa Eridanos matapos nilang madepensahan ng kanilang home court kontra sa Muntinlupa Chiefs. It was a reverse win para sa Santa Rosa kung saan sila ay mayroon lamang na 3 puntos, 99-96. Naging pabor ang first quarter para sa Santa Rosa, ngunit nag-shift ang momentum sa Muntinlupa sa second quarter sa tulong ni na Francis Abarcar, Arnold Danga at Chris Barnedo. Sa fourth quarter naman, all out na ang Muntinlupa para wakasan ang kanilang 6-game losing skid kung saan nagawa pa nilang lumamang ng hanggang 7 puntos. Ngunit sa isang iglap, nabaligtad ng Santa Rosa ang laro at sunod-sunod na nakagawa ng baskets sa natitirang 1 minuto. Itinanghal na best player of the game si Rodolfo Alota na mayroong 14 points mula sa kanyang 6 out of 11 field goals. Ilang laro na lamang ang natitira at tutungo na tayo sa playoffs ng NBL Chairman's Cup. Patuloy lamang na manood dito sa Alyog Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Julia Barreto, sanay na sa isyong hiwalay na sila ni Gerald Anderson. Ay alamin natin mula kay Showbiz sa balita, mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, hindi na malaking issue kay Julia Barreto kapag nababalitaan itong hiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Gerald Anderson. Ayon sa aktres, sanay na siyang marinig ang balitang hiwalay na sila ng aktor. Sinabi pa nito na ganoon naman daw lagi ang balita buwan-buwan at ilang taon na rin kung saan hindi niya rin daw alam kung saan ito nanggagaling. Sa dami umano na naglalabas ang issue na hiwalay na sila, ay itinuturing na niya itong compliment. Nakagawa na rin daw kasi sila ni Gerald ng private bubbles na hindi alam ng publiko kung ano ang nangyayari sa kanilang relasyon, kaya't akala ng mga ito ay may problema sila. Nagkaroon din daw sila ng consciousness na protektahan at hindi nila kailangan mag-share sa social media at hindi dapat bawat galaw ay kailangang alam ng lahat. Pero gustong-gusto niya raw sabihin sa lahat na masaya sila sa kanilang relasyon. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa po muna nga patama quote for the day. Kailan mo papahalagahan ang isang bagay kapag tuluyan ng nawala sa iyong buhay? Importante pong pahalagahan ang bawat oras na kapiling po natin ang ating pong mga mahal sa buhay. Napakaikli lamang po ng buhay. Atin pong i-treasure yan pong mga pagkakataon na yan na kasama po natin sila. Alright, at sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23 at sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., ito po yung lingkod, Drew Nasino. Batiin lamang humuna natin ng isa pong maligayang kaarawan ang atin pong Aliw HR and Admin Manager na si Miss Ana Cancino. Happy birthday, Ma'am Ana. Happy birthday din kay Mayan Day Palma, isa po sa ating pong mga DWIZ writer at anchor. At ngayon, no, nagpapansit nga pala si Joel, si Sir Joel ng Karambola. Happy birthday din po sa inyo. Happy birthday! At susunod na ang Yes Yo Topacio kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Doc Che Leano. Ito po muli yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue, lahat hagip